Sa sandaling makita ng ating bida ang Kunlun Giant Eagle sa harap niya, agad niyang hinugot ang kanyang karit at mabilis na ginamit ang Gathering Force skill, nakatitig sa higanteng agila. Sinabi niya, isang level 85 world boss lang pala. Ako na mismo ang pumuputol sa iyo. Sa sandaling mag-activate ang Gathering Force skill, unti-unting nabuo ang malakas na enerhiya sa paligid ng bida, at nakita ang simbolo ng Gathering Force sa kanyang mukha. Ngunit sa mismong sandaling yun, sumugod ng buong bilis ang Kunlun Giant Eagle patungo sa bida. Ibinuka nito ang mga kuko at sinugod siya upang dakmain, subalit nang makita ito ng bida, mabilis niyang ginamit ang God Slaying skill. Sa sandaling matrigger ang kasanayan, inugoy niya ang kanyang karit at hinati sa dalawa ang paparating na higanteng agila. Sa isang hampas lang, nahati ang agila at tuluyang nawasak. Pagkasira nito, may lumabas na system notification sa harap ng bida na nagsasabing napatay niya ang Kunlun Giant Eagle, at may gantimpala siyang 12 milyong experience points. Kasabay nito, nakakuha ang bida ng 4 na bagay, Kunlun Flame Great Blade, Kunlun Storm Battle Armor, Kunlun Thunder Ring, at Kunlun Ice Bracelet. Nang makita ang 4 na item na ito, agad itong inimbak ng bida sa kanyang inventory at habang tinitignan ang eksena sa harap, sinabi, mukhang ito na nga ang maalamat na Kunlun set, kahit na hindi naman gaanong kahanga-hanga ang mga attributes ng bawat piraso, sinasabing kapag buo na ang set, kayang ganap na mapataas ang kapangyarihan ng mga elemento. Sa kasamaang palad, walang gaanong silbi ito sa akin, pero malaking tulong ito sa sangkatauhan. Habang sinasabi ito, bigla niyang narinig ang tunog ng kampana sa kanyang likuran, agad na lumipat ang kanyang atensyon sa likod, at nang lumingon siya, napansin niya ang isang pinto. Tiningnan niya ito at bahagyang nagulat, at bulong, ang aura ng isang Diyos. Alinkayang Diyos ang naririto. Pagkatapos niyang magsalita, umabante siya, at sa sandaling kumilos siya, bumukas ang pinto. Pumasok ang bida sa loob, at sa sandaling yun, kumislap ng maliwanag ang makapangyarihang gintong kidlat. Sa loob lang ng ilang segundo, nakatawid ang bida sa pinto at nakarating sa isang hindi kilalang lugar. Naroon ang isang malaking bahay, napapaligiran ng mga puno ng cherry blossom. Sa mga sanga ng cherry blossom ay nakabitin ang mismong bagay na ang tunog ay narinig ng bida kanina. Tiningnan ng bida ang tanawin sa harap niya at sinabi, napakagandang tanawin. Sa sandaling yun, may isang taong lumitaw, at habang tinitignan ng bida, sinabi, kumusta, munting nilalang ng sangkatauhan. Ang pangalan ko ay Kunlun, ang dakilang Diyos ng kabundukan ng Kunlun. Sa sandaling makita ng bida ang nakatatandang ito, nagulat siya sa sobrang lakas na kanyang naramdaman at naisip, isang dakilang Diyos. Yan ay isang antas na mas mataas pa sa matataas na Diyos. Katumbas ng isang peak powerhouse na kalahating hakbang na lang mula sa pagiging super god sa lahi ng tao. Hindi ko inaasahan na may ganitong uri ng nilalang sa loob ng Kunlun Divine Palace. Walang sinayang na oras ang bida, magalang niyang ibinaba ang kanyang ulo at sinabi, ang Human Divine General na si Lin Moyo ay bumabati sa dakilang Diyos na si Kunman. Nang makita ang formal na kilos ng bida, mahinahong sinabi ng nakatatanda, hindi na kailangan ng ganyang paggalang, napakaraming taon na ang nakalipas mula nang huli akong makausap ng sinuman, bihira kitang makilala, samahan mo ako at makipag-usap ng sandali. Pagkarinig nito, tanong ng bida, walang problema, ano ang nais ninyong pag-usapan? Hindi sumagot ang nakatatanda sa tanong ng bida, pagkarinig sa sinabi ng bida, tumingin lamang siya sa kalangitan sa harap ng buong katahimikan. Nang makita ang ganitong kilos, nagtaka ang bida, ang dakilang Diyos na ito. Hindi niya ba narinig ang sinabi ko, o nahulog na siya sa kanyang mga alaala? Sa pag-iisip na ito, marahang sinabi ng bida sa nakatatanda nang may kaunting kalungkutan sa kanyang tinig, nakatatanda, ang labanang yun, tiyak na napakalupit, hindi ba? Sa sandaling marinig ito ng nakatatanda, lumipat ang kanyang atensyon sa bida, tiningnan siya at nagsalita ng mahinahon, may alam ka sa ilang bagay, labis ang naging kapalit namin, at labis din ang naging kapalit ng mundong ito. Pagkatapos, hinawakan niya ang parang kampanang artifact na nakabitin sa cherry blossom, at nagpatuloy, alam kong marami kang tanong sa iyong puso, ngunit sa ngayon ay hindi ka pa kwalipikadong malaman ang mga bagay na ito. Pagkarinig nito, naging seryoso ang bida at nagtanong, dakilang Diyos, anong antas ng lakas ang kailangan upang maging kwalipikadong malaman? Pagkarinig sa tanong na ito, seryosong tiningnan ng nakatatanda ang bida at mahinahong sumagot, kapag pinagkadalubhasaan mo ang isang batas, ang pagmaster ng isang batas, ibig sabihin ay abot mo na ang antas ng half-step patungo sa isang super god. Pagkarinig nito,
naguluhan, nagulat, at bahagyang nabahala ang bida, nang makita ang kanyang reaksyon. Bahagyang ngumiti ang nakatatanda at sinabi, "Marami na akong nakitang makapangyarihang nilalang, pero ikaw, munting nilalang, kahanga-hanga ka rin, nakapasa ka na sa huling pagsubok ng dungeon, may gusto sana akong hilingin sa iyo." Habang pinakikinggan ito, medyo napalakas ang kaba at nerbiyos ng bida, ngunit sinabi pa rin niya, "Mangyaring sabihin, basta huwag lamang makakasama sa sangkatauhan." Ngumiti ang nakatatanda at sinabi sa bida, "Noon ay naging kasama rin ako ng iyong lahi ng tao. Kasama ko silang humarap sa kamatayan, nais kong pumunta ka sa ibabang bahagi ng sinaunang larangan ng digmaan, sa dagat ng Asher Dragon sa ilalim ng Wild Continent, at kunin mo ang isang bagay para sa akin." Pagkarinig nito, agad na nagulat na tanong ng bida, "Ano yon?" Seryosong tiningnan ng nakatatanda ang bida at sinabi, "Ang pagka-Diyos ng aking asawa." Pagkatapos, habang tinitignan ng cherry blossoms, nagpatuloy siya ng puno ng damdamin, "Magkaiba kami ng asawa ko sa ibang mga Diyos, hindi kami likas na naging Diyos, nagkataon lang na naging Diyos kami, bago maging Diyos, bahagi rin kami ng lahi ng tao." Noong panahong yun, namatay siya sa labanan, at ang kanyang pagka-Diyos ay nahulog sa dagat ng Asher Dragon, lumubog sa ilalim ng karagatan. Ang mga plum blossom na ito ay itinanim noong panahon ng kanyang pagpanaw. Pagkarinig nito, labis na nagulat ang bida at hindi makapaniwalang naisip, "Ano? Ang dakilang Diyos ng Kunlun ay tao pala noon." Pagkatapos ay sinabi ng nakatatanda sa bida ng may kalungkutan, "Ang kunin ng kanyang pagka-Diyos, iyon sana ang responsibilidad ko bilang kanyang asawa, ngunit ang aking tunay na katawan ay nasa malalim na pagkakahimbing, kaya hihilingin ko na lang sa iyo ang tulong, ito na lang din ang tanging bagay na magagawa ko para sa kanya." Pagkarinig nito, ngumiti ang bida at sinabi, "Nakatatanda, huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayong mahanap ang pagka-Diyos ng inyong asawa." Sa sandaling sabihin ito ng bida, ang artifact na nakabitin sa mga sanga ng cherry blossom, ang siyang gumagawa ng tunog ng kampana, ay lumutang patungo sa kanya. Ibinigay ito ng nakatatanda sa bida at sinabi, "Ito ang sandata ng aking asawa na nakatali sa kanyang buhay, dalhin mo ito. Kung ang layo nito sa kanyang pagka-Diyos ay mas mababa sa 100 kilometro, ito ay tutunog." Sa sandaling matanggap ng bida ang artifact sa kanyang kamay, may lumabas na system notification, Sacred Sound Wound Chime, isang mythical grade weapon, ang sandata ng Diyos ng Sacred Sound. Sa sandaling makita ng bida ang mythical grade weapon na ito, labis siyang nagulat at naisip, ito pala ang Diyos ng Sacred Sound. Makalipas ang ilang sandali, binuksan ng nakatatanda ang pinto ng palasyo at kinuha ang ilang Kunlun snowgrass mula sa loob. Ibinigay ito sa bida habang sinasabi, "Ito ang iyong mga gantimpala. Sa tingin ko ay nakita mo na ang mga ito noon pa man." Sa sandaling makita ng bida ang Kunlun snowgrass, labis siyang nagulat, dahil sa labas ng mga pinto ng palasyo ay may napakaraming Kunlun snowgrass. Tiningnan ang napakaraming dami, nagtatakang sinabi ng bida, "Napakasiksik na enerhiya ng buhay, ito ang snowgrass ng Kunlun, napakarami, siguro 10,000 ang dami nito, at mayroon pang isang snowgrass king, anong epekto kaya ang mayroon yon?" Pagkarinig nito, ngumiti ang nakatatanda at sinabi sa bida, "Ang ordinaryong snowgrass ay wala ng epekto sa iyo, ngunit ang snowgrass king na yon, para sa iyo yon. Kapag sinubukan mong pumasok sa antas ng half-step super god, malaking tulong yon." Pagkarinig nito, agad na nagpasalamat ang bida, "Maraming salamat, dakilang Diyos, sa pamamagitan ng snowgrass na ito. Ang lakas ng sangkatauhan ay maaaring tumaas sa mas mataas na antas." Sa sandaling matapos ang kanilang pag-uusap, nagsimulang maglaho ang figura ng nakatatanda sa harap ng mga mata ng bida, at sinabi niya, "Sige, oras na para umalis ka." Sa susunod na sandali, direktang na-teleport niya ang bida palayo sa lugar na yun. Pagkatapos mawala ng bida, ang nakatatandang naiwang mag-isa ay nagsalita ng may kalungkutan, "Yinner, miss na miss kita." Pagkatapos nito, direktang lumipat ang kwento pabalik sa ating bida, na na-teleport na sa labas ng dungeon. Pagdating niya, ngumiti siya at sinabi, "Nakalabas na ako, Kunlun Snowgrass, Kunlun Set." Pagkatapos, biglang naging seryoso at nagsimulang maglakad pabalik sa dungeon at matatag na sinabi, "Dahil napakahirap kolektahin ng Kunlun Set, ako na mismo ang magsasaka nito. Hanggat magsasaka ako ng sapat, makakabuo ako ng isang kumpletong hanay ng Kunlun. Baka sa pamamagitan nito, matulungan ko ang sangkatauhan na makabuo ng isang malakas na hukbo."